Tuwing Pasko, isa lang ang tanong na paulit-ulit na sumasaksak sa puso niya. Kailan ka mag-aasawa? Hindi nila alam, darating ang isang gabi na magbabago ang lahat. Nang pumasok sa kanilang bahay ang lalaking hindi nila kailanman inasahan, ang pinakamayamang lalaki sa buong lungsod. Muling bumuhos ang malamig na hangin ng Disyembre, habang nakatayo si Liana sa harap ng lumang bahay ng kanyang pamilya sa Quezon City. May mga ilaw na nakasabit sa bintana, kumikislap-kislap, ngunit sa kabila ng kanilang ganda, ay may bigat sa dibdib niya. Asko na naman, at alam na niya kung ano ang naghihintay sa loob. Hindi regalo ang kinatatakutan niya, kundi ang mga tanong, mga tingin, at mga bulong na parang paulit-ulit na kutsilyong dumudurog sa kanyang loob. Single ka pa rin. Wala ka bang balak mag-asawa? Sayang ka, Liana. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng halakhakan at amoy ng pagkain. Naroon ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga tiyahin, tiyuhin, at mga pinsan. Ang lahat ay may kanya-kanyang kwento, mga anak, mga asawa, mga bagong bahay. Siya lang ang naiiba. Siya lang ang walang kasama. Liana, andyan ka na pala, masiglang bati ng kanyang tiyahin na si Tita Rosa. Pero may bahid agad ng pagsusuri ang mga mata nito. Oh, mag-isa ka na naman. Ngumiti si Liana, pilit na pinatatag ang sarili. Tita, hay naku, singit ng isa pang tiyahin, ang ganda-ganda mo. Pero bakit hanggang ngayon wala ka pa ring asawa? Parang sabay-sabay na tumigil ang oras. Kahit ang mga pinsan niyang nag-uusap ay napatingin sa kanya. Ramdam niya ang init sa kanyang pisngi, ang paninikip ng lalamunan. Gusto niyang sumagot, ipagtanggol ang sarili, sabihin na masaya siya, na may trabaho siya, na may pangarap siya. Pero nanatili siyang tahimik. Umupo siya sa gilid ng mesa, tahimik na nakikinig sa mga kwento ng iba. Ang bawat tawa ay parang paalala ng kanyang pagiging mag-isa. Naalala niya ang mga nakaang Pasko, pare-pareho lang. Siya ang laging sentro ng biro. Siya ang laging kawawa. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam siya sandali at lumabas sa bakuran. Umupo siya sa maliit na bangko sa ilalim ng puno ng mangga. Doon, tuluyan nang pumatak ang luha niya. Hindi dahil wala siyang asawa, kundi dahil pakiramdam niya, kulang siya sa paningin ng sarili niyang pamilya. Hanggang kailan ba ganito? Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam na sa parehong gabing iyon, may isang lalaking tahimik na nagmamaneho sa madilim na kalsada ng lungsod. Si Adrian Villanueva, kilala bilang pinakamayamang negosyante sa syudad. Mayaman, makapangyarihan, ngunit may sariling lungkot. Sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang pangalan na matagal nang nakaukit sa kanyang puso, si Liana. Word count, 2,000, art 2. Kinabukasan, muling bumalik si Liana sa kanyang apartment. Tahimik, payak, pero sarili niya. Doon niya nararamdaman ang kalayaan, kahit may kaunting lungkot. Habang nagtitimpla siya ng kape, biglang bumalik sa isip niya ang isang alaala. Ang lalaking minsang tumulong sa kanya noong pinakakailangan niya. Si Adrian. Matagal na silang magkakilala, pero bihira silang mag-usap. Isang beses lang, noong halos mawalan siya ng trabaho, at tinulungan siya nito ng walang kapalit. Simula noon, tahimik na lang ang lahat. Samantala, sa isang marangyang opisina sa gitna ng lungsod, nakatayo si Adrian sa harap ng malalaking bintana. Mula roon, tanaw niya ang buong syudad, lahat ng bagay na pinaghirapan niya. Ngunit wala roon ang bagay na pinakagusto niya. Ang babaeng minahal niya ng tahimik sa loob ng maraming taon. Panahon na, sabi niya sa sarili. Nagdesisyon siyang pumunta sa bahay ng pamilya ni Liana sa darating na Christmas gathering. Hindi bilang negosyante, hindi bilang mayaman, kundi bilang lalaking handang ipaglaban ang babaeng matagal nang minamaliit ng mundo. Dumating ang araw ng muling pagtitipon ng pamilya ni Liana. Mas engrande kaysa dati. Mas maraming bisita. Mas maraming tanong. Suot ang simpleng damit, pumasok si Liana, handa na naman sa mga komento. Oh, Liana, tawag ng kanyang pinsan, may boyfriend ka na ba? Ngumiti siya, agod na. Wala. May ilang napailing, may ilang napatawa. Ngunit bago pa man sila makapagsalita muli, bumukas ang pinto. Tumahimik ang lahat. Isang lalaking matangkad, maayos ang tindig, at may presensyang hindi maikakaila ang pumasok. Magandang gabi, sabi ni Adrian. Nagkatinginan ang lahat. May mga bulong, may mga nagula. Nang lumapit siya kay Liana at ngumiti, tila huminto ang mundo. Pasensya na kung late ako, sabi ni Adrian, sabay hawak sa kamay ni Liana. Traffic. Nanlaki ang mga mata ng pamilya niya. Hindi pa nila alam kung sino ang lalaking iyon, pero ramdam nila, may kakaiba. Word count, 2,000,
Part 3. Hindi agad nakapagsalita si Liana. Nakatingin lang siya kay Adrian, tila hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo rito? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Adrian. Sabi ko, darating ako kapag handa na ako. Inalalayan siya nito papasok, at doon nagsimula ang mga tanong. Sino siya? Ano ang relasyon ninyo? Huminga ng malalim si Adrian bago magsalita. Ako si Adrian Villanueva. Parang may bombang sumabog sa sala. Ang pangalan niya ay kilala ng lahat. May mga napaupo, may mga napahawak sa dibdib. Ang mga mata na dati mapanuri, ngayoy puno ng paghanga. Siya ang hindi matapos ng isang tiyahin. Mahinahong sagot ni Adrian. At si Liana ang babaeng mahal ko. Napatingin si Liana sa kanya, luha ang namuo sa mga mata. Hindi dahil sa yaman o pangalan, kundi dahil sa paraan ng kanyang paninindigan. Tahimik ang lahat. Wala nang biro. Wala nang tanong. Sa unang pagkakataon, nakita si Liana hindi bilang single, kundi bilang isang babaeng minahal at pinili. Lumapit ang kanyang ina, nanginginig ang boses. Totoo ba ito? Tumango si Adrian. Matagal na po. Hawak pa rin niya ang kamay ni Liana, parang sinasabing hindi na siya nag-iisa. Ang mga mata ng pamilya niya ay puno ng hiya at pagsisisi. Ang mga salitang dati matatalim, ngayon nalunod sa katahimikan. Word count, 2,000, part 4. Lumipas ang mga oras na puno ng pagbabago. Ang mga taong dati tumatawa kay Liana ay ngayon magalang na. May mga humihingi ng tawad, may mga tahimik na lang na nakatingin. Umupo sina Liana at Adrian sa isang sulok. Hindi mo kailangang gawin ito, sabi ni Liana. Gusto ko, sagot ni Adrian. Matagal na kitang minahal. Ayokong mag-isa ka tuwing Pasko. Napaluha si Liana. Sa wakas, may taong nakakita sa kanya lampas sa kakulangan na ibinibintang ng iba. Lumapit ang kanyang ama. Pasensya na, anak, mahina nitong sabi. Hindi namin napansin ang sakit. Yumakap si Liana sa kanya. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. Sapat na ang pagkilala. Sa gabing iyon, hindi na siya ang paksa ng biro. Siya ang sentro ng respeto. Ngunit higit pa roon, natutunan niyang hindi kailanman sukatan ng halaga ang pagkakaroon ng asawa. Ang mahalaga ay ang pagmamahal, sa sarili at sa taong handang tumanggap. Word count, 2,000, part 5. Sumapit ang susunod na Pasko, na may bagong simula. Hindi natakot si Liana. Hindi na siya nagtatago. Kasama niya si Adrian, hindi bilang patunay sa iba, kundi bilang katuwang sa buhay. Habang nakatingin siya sa kumikislap na mga ilaw, napangiti siya. Naalala niya ang mga Paskong puno ng luha at tanong. Ngayon, tahimik at payapa na ang kanyang puso. Hindi dahil mayaman ang lalaking dumating, kundi dahil may taong dumating para ipaalala sa kanya ang kanyang halaga. At sa gitna ng tawanan at awitan, alam ni Liana, hindi na siya kailanman mag-iisa, at higit sa lahat, hindi na niya kailangang patunayan ang sarili niya sa kahit kanino. Pag-uwi ni Liana sa kanyang maliit na apartment kinabukasan, sinalubong siya ng katahimikan na masyadong pamilyar. Isinara niya ang pinto, ibinaba ang bag, at sandaling napasandal sa dingding. Doon, sa loob ng 4 na sulok ng espasyong iyon, doon lang siya nakakabawi. Walang tanong, walang panghuhusga, walang mga matang tila sinusukat ang halaga niya bilang babae. Tinanggal niya ang sapatos, naglakad papunta sa kusina, at nagpakulo ng tubig para sa kape. Habang unti-unting umiinit ang takur, napatingin siya sa salamin sa ibabaw ng lababo. Nakita niya ang sarili, isang babaeng nasa tamang edad, may trabaho, may pangarap, ngunit laging itinuturing na kulang. Napabuntong hininga siya. Hanggang kailan kaya ganito? Mahina niyang tanong sa sarili. Habang hinihintay ang kape, biglang bumalik sa alaala niya ang isang tagpo ilang taon na ang nakalipas. Isang araw iyon na halos gumuho ang mundo niya. Nakatanggap siya ng balitang matatanggal siya sa trabaho dahil sa retrenchment. Wala siyang sapat na ipon noon, at ang pamilya niya ay abala sa sarili nilang problema. Sa gitna ng kaguluhan, may isang taong tahimik na tumulong. Si Adrian. Hindi niya makakalimutan kung paano ito lumapit sa kanya, sa maliit na cafe malapit sa opisina nila noon. Walang drama. Walang pa-impress. Simpleng tanong lang, ayos ka lang ba? At mula roon, unti-unting inayos ni Adrian ang mga koneksyon na nagbigay kay Liana ng panibagong oportunidad sa trabaho. Hindi ito humingi ng kapali. Hindi rin niya ipinagyabang. Pagkatapos noon, bihira na silang mag-usap. Napaupo si Liana sa maliit na mesa habang hawak ang mainit na tasa ng kape.
Hindi niya alam kung bakit bigla niyang naalala si Adrian. Siguro, dahil sa pakiramdam ng pagiging mag-isa. Siguro dahil may mga taong dumarating sa buhay natin sa tahimik na paraan. Pero may malalim na epekto. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nakatayo si Adrian sa loob ng kanyang malawak na opisina. Malalaking salamin ang pumapalibot dito. Tanaw ang kumikislap na mga gusali. Maraming tao ang nangangarap makarating sa posisyon niya. Pinakamayamang negosyante sa syudad, respetado, makapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat, may bakanting bahagi pa rin sa puso niya. Nakatingin siya sa telepono sa kanyang kamay. Isang pangalan lang ang laman ng isip niya, Liana. Matagal na niyang minamasdan mula sa malayo ang buhay nito. Hindi siya nang himasok. Ayaw niyang maging dahilan ng tsismis o pagdududa. Pero tuwing Pasko, tuwing naiisip niyang muling haharap si Liana sa mga tanong at pangungutya ng pamilya nito, may kirot siyang nararamdaman. Hindi na pwedeng ganito, bulong niya sa sarili. Lumapit ang kanyang assistant at nagtanong tungkol sa schedule. Ngunit mabilis niya itong pinauwi. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang magdesisyon. Hindi negosyo ang pinag-usapan ngayon, puso. Kinagabihan, nakatanggap si Liana ng mensahe sa kanyang telepono. Isang simpleng, "Kumusta ka?" mula kay Adrian. Napatingin siya sa screen. Tila nagugulat na muli itong nagparamdam. Matagal siyang nag-isip bago sumagot. Ayos lang. Ikaw. Ilang segundo lang ang lumipas bago dumating ang sagot. May gusto sana akong sabihin. Pero mas mabuti siguro kung personal. Kinabahan si Liana. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kakaibang tibok ang puso niya. Hindi siya nagtanong pa. Sumagot lang siya ng, "Sige." Lumipas ang mga araw, at dumating ang isa na namang pagtitipon ng pamilya. Isang mas engrandeng salusalo, bago matapos ang taon. Alam ni Liana ang mangyayari. Alam niyang muli siyang upo sa gilid, makikinig, at nangingiti kahit masakit. Pero sa pagkakataong iyon, may kakaibang lakas siyang nararamdaman. Kahit hindi niya alam kung saan nanggagaling. Dumating siya sa bahay ng pamilya nila na suot ang simpleng damit, walang kaarte-arte. Pagpasok niya, agad siyang napansin. May mga ngiti, may mga sulyap, at syempre, may mga tanong. Liana, mag-isa ka na naman, biro ng isang pinsan. Ngumiti siya, mas mahinahon kaysa dati. Bago pa muling magsimula ang mga komento, biglang may kumatok sa pinto. Napalingon ang lahat. Tahimik na lumapit ang kanyang ina at binuksan ito. Isang lalaking maayos ang tindig ang tumayo sa pintuan. Simple ang suot, pero ramdam ang kumpiyansa. Nang pumasok siya, tila nagbago ang hangin sa loob ng bahay. Napatingin si Liana, at nanlaki ang kanyang mga mata. Si Adrian yon. Hindi agad gumalaw si Liana. Para bang nanigas ang buong katawan niya, habang nakatingin kay Adrian na tahimik na nakatayo sa gitna ng sala. Ang mga ilaw ng Christmas core ay kumikislap sa likuran nito, at sa bawat segundo, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang bigat at init sa kanyang dibdib. Hindi ito tako. Hindi rin gulat lang. Isa itong halo ng pagkalito, pananabik, at isang tanong na matagal nang gustong lumabas sa kanyang puso. Bakit ngayon? Adrian, mahina niyang sambit, halos hindi marinig kahit ng sarili niya. Lumapit si Adrian sa kanya, dahan-dahan, parang ayaw nitong biglain ang sandali. Huminto ito sa harap niya at ngumiti, isang ngiting hindi mayabang, hindi palamuti, kundi puno ng sinseridad. Pasensya na kung bigla akong dumating, sabi nito. Pero ayokong lumipas ang gabing ito na wala akong ginagawa. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang kaninang ingay ng tawanan at kwentuhan ay napalitan ng tahimik na pag-usisa. Ang mga tiyahin ni Liana na kanina'y panay ang tanong tungkol sa kanyang pagiging single, ay ngayoy magkakatinginan. Tila sinusubukang hulaan kung sino ang lalaking nasa harap nila. Sino siya? Bulong ng isa. Parang pamilyar, sabi ng isa pa. Huminga ng malalim si Liana. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, hindi bilang pagtataboy, kundi bilang pagtataka. Tumitig si Adrian sa kanya, direkta ngunit mahinahon. Nandito ako para sa'yo. Isang katahimikan ang bumalot sa buong sala. Maging ang mga batang naglalaro sa gilid ay napatigil. Ramdam ni Liana ang lahat ng mata na nakatuon sa kanila. Pero sa sandaling iyon, parang si Adrian lang ang nakikita niya. Halika, sabi ng kanyang ina. Pilit nang umiti habang inaanyayahan si Adrian na pumasok ng tuluyan. Maupo ka. Tumango si Adrian bilang paggalang. Ngunit bago siya umupo, humarap muna siya sa lahat. Magandang gabi po, malinaw at may kumpiyansang sabi niya. Pasensya na po sa istorbo. Doon na tuluyang nagsalita ang isa sa mga tiyahin. Iha, tanong nito kay Liana, kaibigan mo ba siya?
Napatingin si Liana kay Adrian. Isang saglit lang, pero sapat para maramdaman niya ang kakaibang tapang na dumaloy sa kanya. Sagot niya, "Kaibigan ko siya." Ngumiti si Adrian at bahagyang tumango, parang sinasabi, "Pwede na yan sa ngayon." Umupo sila sa isang bakanteng upuan sa gilid ng mesa. Hindi pa rin inaalis ni Adrian ang tingin kay Liana. May mga bagay siyang gustong sabihin, halatang pinipigilan lang ng tamang tempo. Hindi nagtagal, narinig ang boses ng isa sa mga pinsan. "Sandali. Adrian Villanueva," tanong nito, halos pabulong pero sapat para marinig ng lahat. Parang may bombang sumabog sa loob ng sala. "Ha? Siya ba yon? Yung Villanueva Group?" Tumayo si Adrian at marahang tumango. "Opo," sagot niya. "Ako nga po." Sunod-sunod ang paghigop ng hangin. Ang mga mata na kanina'y mapanuri, ay biglang napalitan ng pagkabigla. Ang mga taong minsang minamaliit si Liana, ay ngayoy tila, hindi makapaniwala sa nakikita. "Kung ganun," nanginginig na sabi ng isang tiyahin, "ano ang relasyon ninyo ng pamangkin ko?" Tahimik si Adrian sandali. Tumingin muna siya kay Liana, parang humihingi ng pahintulo. Hindi nagsalita si Liana, pero tumango siya ng marahan. Doon muling humarap si Adrian sa laha. "Mahal ko po si Liana." Parang huminto ang oras. Narinig ni Liana ang mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon, hindi sa harap ng lahat, hindi sa ganitong paraan. Biglang nangilid ang kanyang mga mata, at agad niyang ibinaba ang tingin, pilit pinipigilan ang luha. "Matagal na po," dagdag ni Adrian. "Hindi lang po ako naging handa noon. Pero ngayon, ayoko nang manahimik." Walang nakapagsalita. Walang tumawa. Walang nagbiro. Ang mga salitang dati ipaulit-ulit na sumasakit kay Liana, "Single, kawawa, sayang," ay tila biglang nawala sa hangin. Lumapit ang kanyang ina, halatang nanginginig ang mga kamay. "Totoo ba to?" tanong nito kay Liana. Tumingin si Liana sa kanyang ina at tumango, may luha sa mga mata. "Ma." Isang malalim na buntong hininga ang narinig mula sa kanyang ama. Tumayo ito at lumapit sa kanila. "Kung ganon," mahinahon nitong sabi, "maligayang pagdating sa aming tahanan." Ngumiti si Adrian at magalang na yumuko ng bahagya. "Maraming salamat to." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liana ang kamay ni Adrian na marahang humawak sa kanya. Hindi ito mahigpit. Hindi ito mapili. Isa lamang paalala na hindi na siya nag-iisa. Ang gabing iyon na inaasahan niyang puno na naman ng pangungutya, ay unti-unting nagbago ng kulay. Ang mga mata ng pamilya niya ay puno ng tanong, pero may halong hiya. Ang mga salitang gusto sanang lumabas ay nalunod sa katahimikan. Habang nakaupo sila ni Adrian, tahimik na nag-uusap, ramdam ni Liana ang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa kung sino si Adrian sa mata ng mundo, kundi dahil sa paraan nitong panindigan siya. Walang sigaw, walang yabang, puro katotohanan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na siya ang babaeng kailangang ipagtanggol ang sarili. May taong kusang tumayo sa tabi niya, hindi para ipagyabang siya, kundi para mahalin siya. At sa gitna ng malamig na gabing iyon ng Disyembre, unti-unting nag-init ang puso ni Liana. Alam niyang ang Paskong ito ay hindi na tulad ng dati. Hindi agad nagbalik ang ingay sa loob ng bahay, matapos ang ipinagtapat ni Adrian. Ang dating masiglang sala ay napuno ng katahimikang may halong hiya, pagtataka, at unti-unting pag-unawa. Ang mga taong dati malayang nagtatanong kay Liana tungkol sa kanyang pagiging single, ay ngayon ay tila nag-iingat sa bawat galaw at salita. Si Liana ay nakaupo pa rin sa tabi ni Adrian. Ramdam ang init ng presensya nito. Hindi siya sanay na may isang taong tahimik ngunit matatag na nakatayo sa kanyang panig. Sa loob ng maraming taon, siya ang laging nag-iisa sa mga ganitong pagkakataon. Nakangiti kahit nasasaktan, tumatahimik kahit gustong magsalita. "Liana," mahina niyang sabi kay Adrian, bahagyang yumuko ang ulo. "Hindi mo kailangang gawin to. Ayokong mapahiya ang pamilya ko." Tumingin si Adrian sa kanya, seryoso ngunit banayad ang mga mata. "Hindi ko sila gustong pahiyain," sagot niya. "Gusto ko lang na maramdaman mo na hindi ka mali. Hindi ka kulang. At hindi ka nag-iisa." Hindi napigilan ni Liana ang luha. Tahimik itong pumatak, walang hikbi, walang ingay, parang luha na matagal na paghihintay. Agad niyang pinunasan ang pisngi, pero napansin pa rin iyon ng kanyang ina. Lumapit ang kanyang ina at umupo sa harap nila. "Anak," nanginginig ang boses nito, "hindi namin alam na ganito na pala ang nararamdaman mo." Hindi agad sumagot si Liana. Matagal na niyang inipon ang mga salitang iyon, at ngayon, saka lang nagkaroon ng puwang para lumabas. "Hindi ko naman po sinasabi,"
Mahina niyang tugon. Pero masakit po pala talaga kapag paulit-ulit mong nararamdaman na parang may kulang sa'yo. Kahit ginagawa mo naman ang lahat para maging maayos. Tahimik na napayuko ang kanyang ina. Pasensya na, sabi nito. Akala namin biro lang. Akala namin pinapalakas ka namin. Isa-isang lumapit ang mga kamag-anak. Ang ilang tiyahin na dating pinakamalakas magbiro, ay ngayoy hindi makatingin ng diretso. Liana, sabi ng isa, hindi namin sinasadya. Nadala lang kami ng nakasanayan. Ngumiti si Liana, hindi pilit, hindi mapait. Naiintindihan ko po. Sa gabing iyon, hindi na siya ang paksa ng usapan. Hindi na siya tinatanong kung kailan siya mag-aasawa. Sa halip, tinanong siya tungkol sa kanyang trabaho, sa mga plano niya sa buhay, sa mga bagay na matagal nang hindi pinapansin tungkol sa kanya. Si Adrian ay nanatiling tahimik sa karamihan ng oras. Ngunit ramdam ang respeto sa kanya ng lahat. Hindi dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa paraan ng kanyang pakikitungo, magalang, simple at totoo. Tuwing magsasalita siya, inakikinggan siya. Tuwing ngingitian niya si Liana, may katiyakang kasama. Lumapit ang ama ni Liana, makalipas ang ilang sandali. Umupo ito sa tabi nila at malalim na huminga. Matagal na kitang gustong tanungin, sabi nito kay Adrian, pero natatakot ako sa sagot. Ngumiti si Adrian. Ano po yon? Mahal mo ba talaga ang anak ko? Diretso ang sagot ni Adrian. Opo. Hindi po dahil sa Pasko. Hindi po dahil nandito ang pamilya niya. Kundi dahil araw-araw ko po siyang pinipili. Napapikit ang ama ni Liana at tumango. Kung ganon, sabi nito, salamat. Nang gabing iyon, habang unti-unting nagtatapos ang salusalo, lumabas sina Liana at Adrian sa bakuran. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at tanaw ang mga bituin sa langit. Natakot ako, aminin ni Liana. Akala ko magiging mas magulo. Hinarap lang natin ang matagal nang iniiwasan, sagot ni Adrian. Minsan, kailangan lang talagang magsalita. Napangiti si Liana. Sa unang pagkakataon, hindi dahil may kasama siya, kundi dahil pakiramdam niya ay buo na siya. At ang kasama niya ay hindi nagpunta para punan ang kakulangan, kundi para samahan siya sa pagiging buo. Sa gabing iyon, hindi lang tingin ng pamilya ang nagbago. Ati ang tingin ni Liana sa sarili niya ay unti-unting gumaling. Sumapit ang susunod na Pasko na tila mas maliwanag kaysa sa mga nakaan. Hindi dahil mas marami ang ilaw o mas enggrande ang handa, kundi dahil mas payapa na ang puso ni Liana. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi na siya kinakabahan sa pag-uwi sa bahay ng pamilya. Hindi na siya nag-insayo ng mga sagot sa harap ng salamin. Hindi na siya nagbibilang ng oras kung kailan siya pwedeng umalis. Kasama niya si Adrian, ngunit higit sa lahat, kasama niya ang sarili niyang lakas. Habang naglalakad sila papasok sa bahay, hawak kamay, napansin ni Liana ang pagbabago sa mga tingin ng mga tao. Wala na ang mga mapanuring mata. Wala na ang mga ngiting may halong awa. Sa halip, may mga ngiting totoo, may mga pagbating puno ng respeto. Liana, andyan ka na pala, masayang sabi ng kanyang ina. Halika, tulungan mo ako rito. Isang simpleng imbitasyon iyon, pero para kay Liana, napakalaki ng kahulugan. Dati, madalas siyang iwan sa gilid. Ngayon, siya ay kabilang, hindi dahil may kasama siyang mayaman, kundi dahil nakita na rin siya bilang siya. Habang tumutulong siya sa kusina, napatingin siya kay Adrian na kausap ang kanyang ama sa sala. Tahimik lang ang dalawa, pero ramdam ang paggalang sa pagitan nila. Walang yabang si Adrian, walang ipinapakitang kapangyarihan. Isa lang siyang lalaking piniling mahalin ang anak nila, at sapat na iyon. Masaya ka ba? Biglang tanong ng kanyang ina habang hinihiwa ang prutas. Ngumiti si Liana, hindi agad sumagot. Saglit siyang nag-isip, parang sinisigurado ang sagot. Ma, sabi niya sa wakas. Masaya ako. At totoo yon. Masaya siya hindi dahil may kasintahan siya. Masaya siya dahil natutunan niyang hindi mali ang maging mag-isa. At hindi rin kasalanan ang pumili ng tamang oras para magmahal. Lumabas siya sa bakuran sandali. Dala ang isang baso ng mainit na tsokolate. Tahimik ang paligid, maririnig ang mga awitin ng Pasko mula sa loob ng bahay. Lumapit si Adrian at tumabi sa kanya. Naalala mo ba ang unang Paskong magkasama tayo rito? Tanong ni Adrian. Tumango si Liana at bahagyang napatawa. Paano ko makakalimutan? Akala ko lulubog ako sa hiya. Hindi ka lumubog, sagot ni Adrian. Tumayo ka. Napatingin si Liana sa kanya. Salamat, sabi niya. Pero gusto kong malinaw, hindi kita kailangan para patunayan ang sarili ko. Ngumiti si Adrian, parang natutuwa sa sinabi niya. Alam ko, sagot nito.
At doon pa lang kita mas minahal. Sa loob ng bahay, narinig nila ang tawanan ng pamilya. Ang mga tiyahin na dating mahilig magbiro ay ngayoy abala sa kwentuhan tungkol sa trabaho, sa mga plano, sa buhay. Wala ni isang tanong tungkol sa kasal. Wala ni isang paalala ng kakulangan. At doon napagtanto ni Liana ang isang mahalagang bagay. Hindi dumating si Adrian para baguhin ang tingin ng iba sa kanya. Dumating siya sa tamang panahon, nang handa na si Liana na kilalanin ang sariling halaga. Habang papalapit ang hating gabi, nagsama-sama ang pamilya sa sala. May simpleng salusalo, may kantahan, may kwentuhan. Umupo si Liana sa gitna, hindi sa gilid. At sa bawat ngiti, ramdam niya ang pagtanggap. Nang magsimula ang countdown para sa Pasko, napapikit si Liana at tahimik na nagpasalamat. Hindi para sa relasyon, hindi para sa pagbabago ng trato, kundi para sa aral na natutunan niya, na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa estado ng kanyang puso, kundi sa tibay nito. Pumutok ang palakpakan. Nagyakapan ang lahat. Lumapit ang kanyang ama at niyakap siya ng mahigpit. Proud ako sa'yo, sabi nito. Napaluha si Liana. Iyon ang mga salitang matagal niyang hindi narinig, at hindi niya akalaing maririnig niya sa ganitong paraan. Habang papalayo ang gabi, naupo sina Liana at Adrian sa tahimik na sulok. Walang plano. Walang pangako na kailangan ipagsigawan. Alam nilang pareho, anumang mangyari, buo na si Liana, at ang pagmamahal ay hindi kailanman sagot sa pangungutya, kundi sa katotohanan ng puso. At kung may dumating mang mga tanong sa hinaharap, handa na siyang harapin ang mga iyon, may kasama man o wala. Dahil ang pinakamahalagang dumating noong gabing iyon, ay hindi ang pinakamayamang lalaki sa lungsod, kundi ang babaeng natutong mahalin ang sarili niya.